Hi mga mare, ayan for today's vlog ay ang topic natin yung mga tanong ng ating mga kasari-sari store na ano daw yung gagawin nila kung ang mga competitor nila or yung ibang tindahan ay ginagaya yung mga paninda nila. Kung ano daw yung tinitinda nila, siya ring ititinda ng mga kalaban nilang mga kasari-sari store. Medyo may kasamang sama ng loob pagka ganun, yung mga tanong na ganun. Yan yung pakiramdam pag ikaw yung kauna-unahang nagtindahan. So parang may pinanggagalingan yung sama ng loob mo. Nandyan yung parang pride kasi feeling mo grabe sila, parang kinalaban nila ako, kamag-anak ko pa naman sila, kumari ko pa naman siya, kaibigan ko pa naman siya, kapitbahay ko lang siya, parang close naman kami. So hindi mo matanggap, 'di ba, na ganun yung nangyari. Parang continuation lang yan nung pakiramdam mo na yan nung naging competitor mo sila sa unang pagkakataon. Hanggang lumalim na yung sama ng loob mo. So lahat na lang nasisilip mo. Kada galaw nila, apektado ka. Pati kung ano yung tinitanda nila, nasisilip mo. Kaya nalalaman mo na ginagaya ka nila. Pero kung hindi mo naman sinisilip yung mga paninda nila, hindi mo naman maiisip na ginagaya ka nila unless lagi ka ring nakatutok doon sa tindahan ng iba, 'di ba? So posibleng totoo na ginagaya ka nila ng iba, pero pwede ding hindi, 'di ba? So masakit talaga sa dibdib mga Mars na may time talaga na minsan dumudugo na yung utak mo para mag-isip ng diskarte, mag-isip ng mga bagong ititinda, mag-isip ng idadagdag dito sa sari-sari store mo para lang mas kumita ka pa, mas pumatok pa, mas dumami pa yung customer mo at dumami yung benta mo. So pag nag-click yung naisip mo, gagayahin na lang nung ibang tindahan. Okay lang sana kung taga malayong lugar yung gagaya sa'yo, okay lang. Pero kung dyan lang sa tabi-tabi, talagang apektado yung hanap buhay mo pag palaging ganun yung nasa paligid sa'yo na magiging competitor mo. Ika nga ng iba, bawal yumaman dito sa Pilipinas. Talagang maghihilahan kayo pababa. Kasi talagang maghahati-hati yung kikitain nyo pag laging merong ganong isa or dalawa, nagagayahin lang yung isa. Katulad yan mga kasari, summer ngayon, gusto mong magdagdag nung mga pwedeng kumita ngayong summer, gagawa ka ng ice candy, ayan, gagayaanin nila kapag nakita nilang mayat maya may bumibili sa'yo. Tapos pag huminto kang magtinda, hihinto na rin yan silang magtinda ng ice candy, tapos magtatry ka na ulit ng iba. Tapos pag nakita nilang nagpa-deliver ka ng ice cream, maghahanap din sila ng supplier ng ice cream. So di ba, ang community ninyo, kung ipagpalagay na natin ay ilang katao lang dyan, maghahati lang yung customer. Hindi katulad ng ikaw lang yung may ice cream, hindi ka masisiraan kasi mabilis yung bentahan mo. Pero pag meron kayong ka-competitor na gumaya, hahati iyon, babagal yung benta mo, mas malayo yung expenses mo kasi diretso yung takbo ng kuryente dahil hindi mo naman pwedeng patayin yung freezer mo kung mahina yung benta mo sa ice cream, di ba? Hindi pwedeng ganun. So, parehas kayong malulugi pagka ganun yung mindset ng ibang nagtitindahan. Bakit hindi nila maisip agad na sila yung maghanap ng ice cream sa umpisa pa lang para hindi ka na rin bibili ng ice cream pag nakita mong meron na sila, di ba? Samantalang nung hindi ka pa nagtitinda, hindi sila naghahanap ng ice cream, di ba? Nung nakita nilang pumatok sa'yo, saka sila maghahanap ng supplier. Ganyan talaga mga kasari, kahit saan matik yan. Kahit anong trending, anong uso, anong mabenta, gagayahin yan. Kasi bakit? Gusto din nilang kumita. Gusto din nilang makasurvive. Oo nga, tama nga naman yun, di ba? Kaysa naman nga mangutang sila sa atin, kaysa nga naman manghingi sila sa atin, mas maganda nga naman yung meron silang pinagkakakitaan at hanap buhay. Kaso yung ganyang mindset, ang dahilan kaya pare-parehas yung estado ng mga buhay natin dito sa lugar natin, di ba? Pare-parehas, wala nang umangat, hindi na tayo yumaman kasi imbis na mag-isip ka ng unique na negosyo na wala dun sa lugar mo, ang ginagawa mo, titingin ka na lang sa iba nang pwedeng mong magaya. Yung mga risk taker talaga, sila yung mas lumalamang. Yung mga nag-iisip talaga ng kakaiba, sila yung mas mabilis umasenso. Di talaga maganda nung manggagaya ka na lang kung anong meron sa competitor mo. Minsan pumapatol pa kayo sa price war, kaya parehas kayong dehado. Ayan, yung price war, pababaan kayo ng presyo para sa inyo pumunta yung mga customer nyo. Ang pinakamaganda mga kasari ay talaga mag-isip kayo ng unique na hindi kayang gayahin ng mga customer mo. Itong pagtitindahan ko, katulad ng sabi ko, nagaya ko rin to sa iba. Pero kinarir ko yung pagtitindahan ko after magsara nung nauna dito sa amin. So, parang binigyan ko rin ng respeto yung naunang may tindahan dito sa amin. Nagpaalam pa ako sa kanya na ako ay magtitindahan. Hindi ako nakipagsabayan sa kanya. Konti lang yung mga paninda ko, mga basic lang kasi sa kanya kompleto. Hindi ako nanulot ng customer niya, never. Kung dumadaan sa akin kasi matagal na siyang nagtitindahan, dumadaan sa akin, hindi ko chinichika para lang dumaan sa tindahan ko. Never kong ginawa yun. Saka hindi ko masasabing ginaya ko siya kasi yung pagtitindahan ay suggestion yun ng mga in-laws ko. Wala sa isip ko na magiging sari-sari store owner ako. So dito sa lugar namin, ako yung pinaka-pangalawa na nagkaroon ng sari-sari store. Tapos nung umalis yung nauna, lumipat nga. Ako na lang yung may tindahan dito. Saka ko siya kinumpleto kasi nga yung customer na rin yung nagtuturo sa akin kung ano yung kailangan kong bilhin kasi yun yung lagi nilang hinahanap. Talaga namang boom na boom ngayon or trending na trending yung pagsasari-sari store or negosyong katulad nito. Hindi nyo ba napapansin kung gaano nakadami
yung tindahan ngayon sa paligid natin. Maglalakad ka lang ng konti, tindahan na ulit. Kasi ito yung pinakamadaling gawing hanap buhay. Kaya huwag ka magtatambo kung merong mga nanggagaya sa'yo. Baka kasi yung hanap buhay lang na ito yung kaya nilang gawin. Dati kaya naisipan ko din talaga na magtindahan kasi may baby ako. Diba? Mga ganong sitwasyon na maiintindihan mo na wala silang ibang kayang gawin sa time na yun kundi ang pagsasari-sari store. Alam nyo dati masama din talaga yung loob ko. Ako kasi magaling ako mag-isip din ng mga pwedeng idagdag ng paninda na wala sa iba. Para nga, yun nga yung sabi ko, diba? Kaya lagi kong sinishare sa inyo, kailangan maging unique yung mga paninda nyo para balik-balikan kayo ng customer. Pag ako may bagong paninda, pag nakaisang araw, meron na rin yung ibang tindahan na ganun. Kaya pala humina yung paninda kong ito kasi meron na rin sa ibang tindahan. Makikita ko yung mga customer na galing sa kanila, may dala-dalang ganung produkto. So ako, mag-iisip na ulit ako ng panibago na pwedeng ibenta dito na wala na ulit sa kanila. So ganun lang, paulit-ulit lang. Eh, hindi naman nauubusan ng pwedeng ibenta dito sa sari-sari store, di ba? Ako naman, nanggagaya din ako ng paninda ng iba. Pero taga malayong lugar yung ginagaya ko. Yung alam ko na hindi maapektuhan yung tindahan nila kasi magkaiba naman kami ng mga customer. Tulad dati, kung may smart padala na dito sa lugar namin, hindi ko na maiisipan na maglagay din ng smart padala dito sa tindahan ko. Although may patakaran naman yung smart padala na hindi magkakalapit dapat yung mga agent, pero may nakakalusot pa rin. Siyempre may isip ko, maghahati lang din naman kami nakikitain. So sayang lang din yung effort ko, di ba? Lahat ng mga idinagdag ko dito sa sari-sari store ko, yung smart padala, GCash, load, printing at photocopy, piso wifi, ice cream. Bago ako naglagay ng mga ganyan dito sa sari-sari store ko, ang idea ko ay kung ano yung wala dito sa paligid ko. Kaya totally, hindi ko talaga sila ginaya sa mga kakompetitor ko dito mga tindahan. Kung ano yung kailangan ng mga customer ko, yun yung binibili ko. Kung ano yung gusto nilang bilhin, yun yung inilalagay ko dito. Kung ano yung demand ng mga community ko, yun ang nilalagay ko dito. Pero dito, sa negosyo natin pinasok, kailangan nating tanggapin yung kompetisyon. Pag may competitor ka, dyan ka matututo talaga ng husto mga kasari. Tandaan nyo yan. Imbis na sumuko ka or magreklamo ka or silipin mo yung ibang sari-sari store, mas lalo mong galingan ang pagtitindahan. Hindi lang to simpleng sari-sari store. Kailangan meron ka ditong secret ingredient. Baka sabihin yung mga kasari, ang daling magsalita, ang daling mag-explain, ang daling ipaliwanag kasi hindi mo naman naranasan na wala kang benta, hindi mo naman naranasan yung mga nangyayari sa amin. Eh, baka yung mga naranasan nyo ay mas malala pa ang naranasan ko. Ayan, kumpara dyan sa mga nangyayari sa inyo. Talagang dinibdib ko dati nung nagkaroon ako ng competitor. Dumating talaga sa point mga kasari na pinabaya ko na yung sari-sari store ko, yung mga anak ko na lang, saka yung asawa ko yung nagtitinda. Ayan, sa isip ko, bahala na yung sari-sari store na yan. Grabe din pala yung effect ng sari-sari store, di ba? Bahala na yung walang paninda, bahala na yung mali-mali yung benta nila dyan, ang presyo nila dyan, bahala na yung walang laman. Kasi totally talaga hindi na ako namimili, nakahiga na lang ako sa kwarto. Tapos sinabayan pa nung pandemic nung time na yun mga kasari, kaya halong kaba, halong sama ng loob. Akala ng iba okay lang, simple lang, akala ng iba madali lang, pero hindi nila nakikita or hindi nila nalalaman kung ano mong naging epekto ng competition sa sari-sari store. Hindi ko alam kung ako lang yun ha. Sana walang nang katulad ko na ganun. Nasanay kasi ako mga kasari na ako lang yung sari-sari store dito. Ang lakas ng benta ko. Lahat ng customer ko nandito. Mayat maya ako namimili. Mayat maya ubos yung paninda ko. Tapos dumating yung time na nagkaroon ka ng competitor. Nag-umpisa lang sila sa konting items. Tapos hanggang dumami na rin ng dumami. Siguro nahihiya lang silang ilargo yung paninda nila. Dahil hindi ko alam kung nahihiya sila sa akin. Halos yung mga competitor ko dito may kanya-kanya silang dahilan para ipaalam sa akin na kailangan din nila ng hanap buhay. So naintindihan ko naman, pero hindi pa rin mawala. Yun, nangyari sa akin, napabayaan ko yung sari-sari store ko. Hindi na ako namimili. Hindi na ako lumalabas, hindi na ako nagtitinda ng load. Wala pa nung GCash noon. Siguro 1 week akong ganun. Talagang nag-overthink talaga ako mga kasari. So dapat pala pag ganun, dinadivert mo yung isip mo. Ayan, nilipat ko yung attention ko, gumawa ako ng paglilibangan. Yun nga, napasok ko na yung pagbablog, kaya ako nag-vlog para meron din ako mapaglibangan. Nagkaroon din ako ng maraming kaibigan na vlogger. Nakalimutan ko na kasi naging busy na ako. So doon ko na-realize mga kasari na ang pinaka-effective na dapat mong gawin sa mga pagkakataon na yun, sa mga pangyaring yun, ay dapat tanggapin mo yung sitwasyon. I-set mo sa isip mo na ikaw mismo magpaliwanag sa sarili mo na karapatan din ng iba na magtindahan. Kailangan itanim mo yan sa isip mo, ano mo sa isip mo, tanggapin mo na para sa lahat yung pagsasari-sari store para mas gumaan yung pakiramdam mo. Tapos ang gawin mo, mas bilangin mo kung ano yung meron ka, kung anong mga blessings ang meron ka. Ito lang yung lagi nakakapagpalubag ng loob sa akin. Sa isip ko, mas kailangan nila kumpara sa akin. Kaya okay lang. Parang tinulungan mo na rin sila. Ito lang yan mga kasari, yung sitwasyon na yan. Unang tanong, ano ba yung ina-expect mo pag
ang isang tindahan ay magsisimula ng sari-sari store. Ano ba yung ina-expect mo? Aasahan mo ba pag yung nag-start sila ng sari-sari store, 10,000 yung puhunan nila? After 1 year ba, 10,000 pa rin yung laman ng sari-sari store nila? Katulad mo kasari, nagninegosyo rin sila. Gusto rin nilang kumita, di ba? At gusto din nilang lumago yung sari-sari store nila, di ba? Hindi lang ikaw yung naka-join sa mga sari-sari store group at nagbabasa ng post ng iba para magkaroon ng makakuha ng mga tips, mga ideas kung paano yung mga diskarte para mapalago yung mga sari-sari store. Hindi lang ikaw yung gumagawa ng paraan para mas gumaling ka sa larangan ng pagtitindahan. Baka naman parehas kayo ng competitor mo ng mindset na talagang team payaman, di ba? Kaya ang akala mo, ginagaya ka nila, pero hindi pala. Parehas lang kayo ng diskarte ng competitor mo. So sadya naman ang pagtitindahan ay nagsisimula sa konting paninda, di ba? Parang trial pa lang, then pag kumita, mag-iisip ulit ng pwedeng idagdag sa paninda nila. Nagkataon lang na parehas kayong sari-sari store, kaya natural na magkakaparehas kayo ng paninda. Kung dati mga basic lang yung mga paninda niya, tapos kumita na siya, nagdagdag siya ng alak, nagdagdag siya ng Red Horse, nagdagdag siya ng load, hanggang dumami na yung mga paninda niya, di ba? Mahirap man kasari, pero hindi natin makokontrol yan, pwedeng gawin ng ibang tao. Hindi tayo pwedeng magalit kung sakaling ginagaya nga yung paninda natin. Kasi unang-una, wala namang batas dito sa Pilipinas na pinagbabawal yon, na kung ano yung paninda mo ay hindi pwedeng gawing paninda ng iba. Kahit awayin mo pa yung kakumpetensya mo, ikaw lang ang lalabas na nakakahiya. Dito nga sa amin merong nagdi-deliver ng LPG. So, ang ginawa ng isang supplier din ng LPG, inaway niya yung isang nagdi-deliver doon ng LPG. Kasi nga, bakit daw siya nagdi-deliver doon sa mga kapitbahay niya? Anong gagawin niya? Yung customer niya ang lumipat sa iba. Baka ayaw ng serbisyo niya, kaya lumipat sa iba. So, ang ginawa niya, inaway niya yung ibang supplier ng LPG. Diba? So, sinong nakakahiya? Sinong mababalita sa nayon? Diba? Yung nang away. Kaya kung ako sa iyo mga kasari, ay wag mong pakaisipin yung ibang tindahan, wag mong bantayan, wag kang mag-focus sa kanila. Mag-focus ka lang, katulad siya sabi ko, mag-focus ka lang sa tindahan mo, kung ano i-improve mo bilang may tindahan, at kung ano i-improve ng inyong tindahan, kung pwedeng i-renovate mo yung tindahan mo para mas appealing. Hindi lang naman sa paninda ang labanan ng pagsasari-sari store, diba? Sa ugali din ng tindera, sa ugali ng may-ari at sa kanilang mga in-offer na services. Marami pang mga factor na pwedeng hindi lang yung paninda. Lawakan mo yung isipan mo para mas makita mo yung kapaki-pakinabang, para mas umasenso pa yung sari-sari store mo. Gamitin mo yung energy mo sa tama, i-push mo yung limit mo kung ano pa yung mga kayang mong gawin. And huwag ka ma-insecure sa ibang sari-sari store. May kanya-kanya naman tayong abilidad sa buhay, di ba? So, hanggang yan na lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Salamat po, bye-bye. Happy selling, God bless. Ang haba ng vlog ko. Ay, Jungkook.